guys, ngayon po ay nagbabakal tayo ng ating girder guys. Kailangan pag magbabakal tayo guys ay iangat natin yung mga stirrup na lumampas sa ating supit beam para makasuot ng maayos yung ating bakal. And then guys, sukatan natin yung spacing ng bakal, and then bilangin natin kung ilan yung papasok na stirrup guys. Kasi guys, pag natalian nyo na yan, mga stirrup na yan, at kulang ng stirrup, mahirap na siya guys na maipasok sa beam. O guys, kaya binibilang natin yung maayos. Ganyan guys ang pagpasok ng stirrup sa ating beam. Okay guys, and then guys, pakatapos ilatag yung mga beams, girder, mga intermediate beam, maglalatag na tayo ngayon ng bottom bar. Sa bottom bar guys, ang unahin natin ay yung short span na ilagay. And then bago natin gawin yon, kailangan mag-layout muna tayo para tuwid yung ating pagkalagay ng ating bakal na bottom bar. Okay guys, and then ito guys yung splicing zone ng ating bottom bar. Okay guys, kailangan maging maayos ang inyong latag para mas magandang tingnan ang ating bakal at hindi mahirapan ang mga inspector kung magkakaroon man tayo ng punch list. Okay guys, then pagkatapos ng short span na bottom bar guys, lalagyan natin ng holder. Ito yung long span sa bottom bar. And guys, yan yung long span ng bottom bar. And guys, yung kasunod, pagkatapos ng short span, long span naman yung sinusunod. Ganyan guys ang proseso kung paano magbakal ng ating slab. Okay guys, bago kayo guys maglatag ng bakal sa slab natin, kailangan layoutan nyo muna kung ano ang spacing ng bakal na ilalagay natin para mas magandang tingnan guys, nasa tamang posisyon at hindi siya pabali-baliko. Kailangan layoutan natin guys. Okay, and then guys, tali natin siya ng mabuti sa bawat member ng bakal. Okay guys, kahit alternate guys yung tali niya ay okay yan. Hindi natin kailangan talian lahat, basta naka-alternate lang yung pagtatali natin dun sa bakal natin. Okay guys, ito guys yung splicing zone ng ating long span bottom bar. Ito kung tawagin ay holder. Okay guys, pagkatapos natin maglatag guys ng bottom bar, ay susunod na natin ngayon ang tinatawag na collector bar. Okay guys, ganyan guys yung pagkabit ng collector bar. Ngayon guys, ano ba ang collector bar? Collector elements shall be provided that are capable to transferring the seismic force originating in other portion of the structure to the elements providing that are resistance to those force. Their connection, including connection to vertical elements, need only be designed to resist force using the loop. Kaya dapat guys, tinatali natin ng mabuti yung ating collector bar sa splicing para matransfer papunta sa vertical ang ating seismic force. .5 meters po ang haba ng ating collector bar na may diameter na 36 mm. Okay guys, kaya bago tayo mag-top bar, kailangan mailagay natin yung collector bar. Okay guys, ganyan po ang proseso kung paano natin ilalagay o kinakabit ang collector bar. Yan po ang stillman natin, ganadong-ganado at malakas ang mga energy para magawa ng maayos ang ating bakal. Medyo masama po ang panahon natin ngayon, medyo may ambon-ambon na po, pero tuloy pa rin po ang trabaho ng ating mga kasamahan para lang po matapos at matarget ang ating schedule para sa ganun ay madali pong matapos yung ating proyekto. Ang collector bar guys natin
ay nakasuksok sa ilalim ng top bar ng ating girder o intermediate beam para mabuhat niya yung bigat at maipasa niya papunta sa kulong at papunta sa shear wall. Ganyan kahirap guys ang trabaho ng ating mga steelman, pero napapadali nila yan sa pamamagitan ng kanilang mga diskarte o yung technique kung tawagin. Okay? Ito guys, tinatali ho natin ng maayos yung splicing zone ng collector bar para guys yan ay kapit-kapit para may pasa ng maayos yung load o yung bigat papunta doon sa vertical. Okay guys, yan po ang trabaho ng collector bar. Kailangan matali natin siya ng maayos sa pagkakadugtong. Yan guys, 2.4 po ang splicing ng ating collector bar. Okay, kung mapapansin nyo po, napakaganda po ng latag ng ating bakal. Ang sikreto po dyan, kailangan layoutan ho natin yung slab natin bago tayo maglatag ng bakal o bago tayo maglagay ng collector bar. Yan po ang sikreto para maganda po o mapaayos yung ating rebar installation. Pagkatapos natin maglatag guys ng collector bar at ng bottom bar, ngayon ay papasok naman ang electrical. Kaya kung mapapansin nyo guys, wala pa hong top bar yan. Bago ho tayo mag top bar, kailangan makapaglagay muna ng mga tubo o makaabang ng mga electrical pipes yung ating mga electrician. Okay guys, ganyan po ang proseso, step by step ang pag-slab sa high-rise building. Then guys, pagkatapos nila maglatag ng tubo, ayun ay meron pa tayong tinatawag na diaphragm. Okay guys, ano ba yung diaphragm? Okay, diaphragm transmit initial force from the floor system to the vertical elements of the seismic force resisting system. They also ties the vertical elements together and their V stabilize and transmit force among these elements as may be required during earthquake shaking. Kaya napakahalaga guys ng kontribusyon ng collector bar at diaphragm sa ating parking, so sa ating building, para maiwasan ang pag-crack ng ating konkreto kung magkaroon man ng earthquake. And then guys, pagkatapos natin magkabit ng bottom bar at ng collector bar, electrical pipe at diaphragm, ay nagkakabit na po tayo o sinusunod na natin yung top bar. Yan na yung pinakahuli guys, yung top bar. Okay guys, ang top bar natin guys ay naka-over for lang sa span ng ating slab. Ang top bar natin guys ay may spacing lamang na 15 mm. Okay guys, and then meron tayong holder. Ang holder natin guys ay 800 yung spacing ng ating holder ng top bar. Okay, ganyan po tayong magbakal ng slab guys. Kailangan pulido para maganda tingnan o hindi tayo bumagsak sa quality o inspection ng ating mga inspector, o hindi tayo bumagsak sa quality ng ating trabaho. Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may napulot kayong kalaman sa ginagawa natin na building. Okay guys, paki-like and share naman po, and subscribe na din and share na po sa ating mga kaibigan para mas lalo pa po tayong dumami na taga-subaybay sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.